Percival Percy Sandanya to avail of the privileged hour. Honorable Percival Percy Sindanya, Kabakbayan Party List, is recognized. Maraming salamat po, Mr. Speaker. At magandang hapon po sa ating lahat, lalo na sa mga kasama natin dito sa Kongreso at ang mga matatapang na mamamayang nagbabarikada sa iba't ibang lugar sa ating bansa para ipagtanggol ang kanilang pamayanan, ang kanilang buhay at kabuhayan. My dear colleagues, isang karangalan ang makasama natin ngayong hapon sa plenaryo ang mga representante ng mga mining communities na ngayon ay nagbabarikada bilang depensa kontra pang-abuso ng mining companies sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mr. Speaker, may we again request these courageous leaders, most of them are women who are with us here today. Maari po ba tayong tumayo muli? Ito pong matatapang na mga kababaihang ito, mga leader mula sa iba't ibang pamayanan, ay bit-bit nila rito sa Kongreso ang kanilang kwento ng tapang, paninindigan, at pag-ibig para sa kanilang pamayanan. Mabuhay po kayo at maraming salamat sa tapang. Sila po ang mga land defenders mula sa Aroroy, Masbate, Sibuyan Island sa Romblon, mula po sa Manicani Island at Humunhon Island ng Eastern Samar at MacArthur, Leyte. Mr. Speaker, my dear colleagues, let me take you on a field trip. Habang narito po sila, tayo naman po ang pumunta sa kani-kanilang mga pamayanan. Mga kasama, maaari na po kayong uupo. Allow me to take you to their land with their sordid stories that call for the urgent understanding and action that is required of this august chamber. Dumako muna po tayo doon sa pinakamalapit. Dumako po tayo sa Bicol Region. Araw-araw na tinitiis ng mga taga-Aroroy, Masbate ang walang humpay na pagpapasabog mula sa mining operations ng Filminera Resources Corporation. Sa lakas po ng mga pagsabog, nagbitak-bitak na ang mga pader at tumatagos na ang tubig sa kani-kanilang mga kabahayan. Ang nakababahala pa po dito, hindi lang pagsabog ang hinaharap ng mga taga-Aroroy, kundi pati ang pagsabog at putok ng baril. Isa si Ate Lourdes, hindi niya po totoong pangalan, sa mga naging biktima nito. Isang gabi habang natutulog ang kanyang pamilya, pinaulanan ng bala ang kanilang bahay. Someone admitted to being hired to kill her just because she was against the operations of Filminera Resources Corporation. Kinailangang iwan ni Ate Lourdes ang Aroroy upang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Pero hindi po dito nagtatapos ang pananakot sa kanya. Noong 2019, siya pa ang kinasuhan ng libel ng Filminera. Ang tanong po ni Ate Lourdes noon hanggang ngayon, bakit ako kinasuhan? Bakit ako itinuturing na kriminal? Wala akong pinatay, wala akong ninakaw, wala akong sinaktan. Ang ginawa lang ni Ate Lourdes ay tulungan ang kanyang komunidad at protektahan ang kalikasan. Mula po sa Aroroy, bumaba naman po tayo ng kaunti papunta sa Romblon. Noong January 23 ay ikatlong anibersaryo na ng pagbabarikada ng mga residente ng Sibuyan Island laban sa Altai Mining Philippines Corporation. When the large-scale mining operations of Altai Mining were just set to return in Sibuyan in 2022, locals were gripped by nothing but fear. Aside from online threats, the residents were also subject to online trolling and fake news. Hanggang Sibuyan po, nagagamit ang fake news sa trolling para takutin ang ating mga kababayan. Isa si Mark, hindi niya totoong pangalan, sa mga human rights defender na lubhang naapektuhan ito. Umabot sa puntong halos hindi na siya makatulog sa takot. All the while, Altai Mining constructed a new causeway without an environmental compliance certificate, commenced their mining operations without proper permits, and proceeded with their activities without, again, the approval
of the local council. Ganito rin ang kawalan ng respeto ng mining corporations sa ating mga kababayan sa Samar. 2024 pa ang barikada ng mga residente ng Humunhon Island, isang heritage area, isang critical site na may malaking puwang sa ating kasaysayan. Pero ang Emir Minerals Resources Corporation, pinalawak ang kanilang operasyon sa isang tenement area na ang tawag ay Mine Area 14. Ang Mine Area 14 ay malapit sa isang pampublikong paaralan at mahalagang water resource ng Humunhon Island. Kwento po sa atin ng mga kasama natin mula sa Humunhon, umabot na sa 80 pesos ang isang bote ng mineral water. Kasi nga po, residents have filed a complaint with the DNR pointing out that the complete lack of consultations, the absence of permits, and the company's failure to conduct proper environmental assessments, nagkaroon ng temporary order laban sa Emir Mineral, ngunit hanggang ngayon, nananatili pa rin doon ang heavy equipment na kumpanya at patuloy na nagdudulot ng panganib sa katubigan ng kanila pong komunidad at sa mismong komunidad nila. Sa kapitbahay naman po nilang isla sa Manikani Island, tinutulan din ng mga residente ang Manikani Nickel Mining Project of Hinatuan Mining Corporation. This project endangers the island's protected habitat for rare species and undermines the environmental safeguards that sustains its ecosystem. Kung hindi ito mapipigilan, mawawala ang yamang kalikasan na matagal nang iniingatan ng mga taga-Manikani mula noong una hanggang sa ngayon. Ilang henerasyong lumalaban para iprotektahan ang integridad ng kanilang kapaligiran. Panghuli po, tumawid naman tayo ng bahagya sa Leyte. Ngayon pong February 2, nagbarikada ang mga residente ng MacArthur laban sa MacArthur Iron Projects Corporation. Ilang araw nilang binantayan ang giant dredger na nagbabalak sumalaula sa kanilang sakahan. Dahil sa katapangan at kagitingan ng mga residente ng MacArthur, napilitan ng mining company na iurong ang dredger. Ang nakalalungkot lang po dito, Mr. Speaker, kahit kailan ay pwedeng ibalik at ituloy ng MacArthur Iron ang kanilang black sand mining sa lugar. Kaya sumulat ang mga residente sa ating Pangulo at nanawagan sa DNR. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin tuwirang aksyon ang gobyerno. Nakapikit ang mga mata, nakatikom ang mga tenga sa mga dinaranas ng ating mga kasama mula sa Leyte. Mr. Speaker, my dear colleagues, these cases of violence, of harassment, of abuse of power are not isolated. They are not localized incidents, but a ritualistic practice of these mining corporations. But despite the threats and intimidation, despite the disturbing narratives, the current administration, in all its systemic callousness, continues to promote large-scale mining. Data from the MGB shows that as of January 31, 2026, 31 mineral production sharing agreements, 56 exploration permits, 88 mineral processing permits have been approved since 2022. This is despite the mining industry's minimal contribution to our economy and workforce. According to the Philippine Extractive Industries Transparency Initiative, over the years, the mining and quarrying industry's contribution to GDP has ranged from a meager 0.4% to 0.8%. A study by the International Labor Organization also found that employment in the mining industry accounts for only about 0.2% of the country's total employment. Ang kinalulungkot po natin dito, Mr. Speaker, my dear colleagues, karamihan ng mga mining communities ay kabilang sa mga geographically isolated and disadvantaged areas in the country. Sila na nga po ang dihado dahil gida sila, wala pa silang nakukuhang pakinabang dito. Napakalaking perwisyo para sa napakaliit na ambag. Paldo sa environmental destructions at human rights violations.
pero luging-lugi naman sa taxes at royalties. Kaya nga po sa araw na ito, dinadala ng Akbayan at Alyansa Tigil Mina ang barikadang ito dito sa atin sa Batasan. Mr. Speaker, my dear colleagues, ang mga kwentong ito mula sa mining communities sa Aroroy, Sibuyan, Pumunhon, Nikani at MacArthur. Sila ang dapat sanang end of destination ng 3 dekada ng Mining Act of 1995. It's time to rethink it. We definitely need a new minerals management framework, one that will establish clear no-go zones, strengthen environmental protection, and ensure that mineral resources benefit national development. We also ask the DENR and its new acting secretary, simple lang po ang tanong, ano na? This representation calls on the DENR to urgently act on the petitions and appeals of these communities. The agency must live up to its mandate, not merely as a regulator of mining, but as a protector of our environment and the rights of our people. Sa mga community leaders po na kasama natin ngayon, maraming salamat sa pagdadala ng inyong mga istorya. Maraming salamat sa inyong katapangan para ipagtanggol ang kalikasan at ang inyong mga komunidad at pamilya. Para kina Ate Lourdes, Mark at iba pang mga leader na patuloy na tinatakot at hinaharas, kasama nyo kami sa barikada, aakbayan namin kayo sa laban na ito. Finally, Mr. Speaker, my dear colleagues, the ultimate challenge lies before us in this very hall. Pwede nating tapusin ang dekada ng paghihirap ng ating mga mamamayan. Pwede nating baguhin ang kanilang pamumuhay. Pwede nating silang bigyan ng pag-asa. Mr. Speaker, my dear colleagues, Akbayan will not stop until Congress rises to the challenge and addresses the urgent issues placed before us by these mining communities. Until members of this Congress put an end to their misery. Until members of this Congress finally deserve an ounce of their courage. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. Thank you, Honorable Sindanya. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to refer the speech of Honorable Representative Percival Percy Sandanya to the Committee on Rules for its appropriate action. Is there any objection? Hearing none, the speech of Honorable Percival Percy Sindanya is referred to the Committee on Rules.